Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 21, 2025. Dito nga po sa ating monitor, umiiral sa ating bansa yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. At apektado naman po niyan ang parte ng Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, kasama rin po dyan ang Palawan. Expected naman po natin yung malinsangang panahon sa may parte ng Bicol Region, sa may Central Luzon at Metro Manila dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Expected din po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan o yung thunderstorm sa parte ng Metro Manila, Mindoro Provinces at sa may parte ng Bicol Region. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin bukas May 22, dito easterlies pa rin po yung nakaka-apekto sa ating bansa at saka yung ITCC. Pagdating naman po ng May 23 ay may mga tsansa pa rin ng pag-ulan sa parte ng Mindanao, pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na magiging maganda ang lagay ng panahon. At pagdating naman ng May 24 hanggang May 25, asahan po natin maayos at maganda ang lagay ng panahon. May mga possible nga po na low pressure area pero mababa po ang tsansa na maging isang bagyo. Pagdating naman po ng May 26, Monday po yan, maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. At pagdating po ng May 27, magkakaroon po tayo ng low pressure area. Dito nga po sa may labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa parte na po ito ng South China Sea. Pagdating po ng May 28, asahan nga po natin na magkakaroon ng mga posibleng pag-ulan sa parte po ng Palawan, eastern section ng Mindanao, maging sa parte nga po ng northern Luzon. Pagdating nga po ng May 29 hanggang May 30, asahan po natin, dito nga po mapapansin natin may posibilidad o meron ng tsansa yung sinasabi nga po nating southwest monsoon o yung habagat na posibleng may pagbugso na, at ito nga po ay posibleng makaapekto sa may Taiwan at extreme northern Luzon. At dahil nga po sa pagsasalubong ng hangin, posible nga pong magkaroon dito ng low pressure area, dalawang low pressure area, yung nakikita natin na posibleng mabuo. Pagdating naman po ng May 31, expected na nga po natin yung western section ng Luzon, asahan natin magiging maulan, at pati po yung parte ng extreme northern Luzon ay magiging maulan. Posibleng malalakas na pag-ulan ang ating aasahan dyan. Pagdating po naman ng June 1, so papalayo naman po yung low pressure area, pero hindi natin i-rule out yung posibilidad na mag-develop ito into tropical depression or mahinang bagyo. At dito nga po pagdating ng June 1, lalayo po yan, at dito nga po makikita natin yung posibleng habagat ay magpapaulan na po yan sa western section ng ating bansa. Pagdating po ng June 2 hanggang June 3, expected natin tuloy-tuloy na may chance ng pag-ulan sa western section po ng ating bansa dahil nga sa posibleng southwest monsoon. Sa ngayon nga po, wala naman tayo nakikitang posibleng bagyo na direktang makakaapekto o tatama sa ating bansa. Pero again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.